sagutan lahat while we are discussing. And kung meron kayong mga personal na notes, meron pong space sa baba, siguro mga 3 lines para doon nyo po ilagay yung mga personal notes ninyo. Okay, so papatuloy po natin ang ating pag-aaral sa distinctives natin, Soli Deo Gloria. And the distinctives, itong mga distinctives natin, ito yung mga paniniwala natin na nagiging dahilan kung bakit tayo naiiba sa iba nating mga kapatid sa Panginoon. Hindi ibig sabihin nito na hindi na natin sila tinatanggap bilang tunay na mananampalataya. Kung sila ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, ayon sa ipinahayag ng Ebanghelyo, ituturing po natin sila na pamilya ng Diyos. Ngunit, kailangan din po nating maging realistic. O na po? Kasi may mga doktrina at paniniwala po na talagang nagkakaiba tayo sa iba ng mga kapatid natin na evangelicals. At yun ay isang katotohanan na hindi po natin ipinagkakaila. Gayunpaman, sa pagkakaibang ito, ay wag naman po sana maging dahilan na mawalan tayo ng ating fellowship sa kanila, na kapag tayo ay nakakasalamuhan natin sila, the first thing that they should see from us is yung ating pagmamahal sa kanila bilang kapatid, not the different things we differ with. So, yun po ang ating fellowship sa ating mga kapatid kay Kristo. But as a local church, bilang isang lokal na iglesia, nararapat lamang po na magkaroon tayo ng tinatawag na confessional bond. Natatawa nga ako kahapon kasi po yung mga biruan na parang may mga pamahiin na mga gano'n. Although biruan lang naman siya, hanggang sa sabi natin, beformed. Ibig sabihin, before na reform, beformed. Pero may confessional bond kasi tayo, kaya po tayo nagsasama-sama. At yung confessional bond na yan, yung po yung mga pagkakaisa na atin pong pinagkakaisahan, na nakabatay po sa mga doktrina na atin pong sama-samang pinangahawakan. So, bilang isang iglesia, mas marami po tayong doctrinal distinctives na atin pong pinagsasaluhan kaysa sa mga hindi kabilang sa mga iglesia na kapareho natin ng theological persuasion. So, yun ang dahilan kung bakit natin pinag-aaralan ng ating mga distinctives. Hindi para maging superior theologically, but para sa atin mas makita natin at maunawaan kung sino tayo, kung ano tayo bilang isang iglesia. We are Reformed Baptist, at kung bakit ganito ang ating sama-samang paniniwala. So, balikan po natin. Ay, wala pala akong clicker. Kalimutan. Sige, ano na lang po yung... Ay, so babalikan natin. Yung illustration po na ginagamit natin sa buong series na ito is para po tayong nagma-mountain climbing. Imagine yourself, kahit mga 30-40 na tayo, kaya pa natin mag-mountain climbing, no? So, umakyat tayo sa isang mataas na bundok, at habang umakyat po tayo, paisa-isa nating nakikita yung mga magagandang view. At habang tumatagal at tumataas, mas lumalawak yung ating perspective. Yan po yung imagery. At ngayon, masasabi natin na parang halos nasa dulo na tayo ng ating paglalakbay. Natapos na natin yung mga malalaking bahagi ng ating pag-akyat. Malapit na nating marating yung huling bahagi ng ating pag-aaral. At makikita natin na sa bawat distinctive na ating pinag-aaralan, may isang hakbang paakyat lalo. So, bawat isa na hakbang na yan, mga steps, ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan. Ano ba talaga ang kabuuan ng Reformed convictions? Ngunit, again, papaalala natin, isang mahalagang bagay, hindi natin itinataboy o minamaliit ang ibang mga Kristiyano na hindi reform. Kung sila ay tunay na may pananampalataya kay Jesus Christ, according to the saving gospel, we accept them and treat them as our brothers in Christ, in the Lord. But as a local church, we are not enough to bond together. Hindi po sapat ng ating pagbubuklod lamang is because we have the solidarity or with the na common salvation. Although alam natin yan. We gather because we have a common salvation. Mahalaga po talaga yan.
But meron din po tayong mas malalim na tinatawag na doctrinal unity. Nagkakaisa po tayo sa mga katuruan na ito. At mas kailangan natin magkaisa sa mas marami pang mga biblical convictions because that will strengthen our ministry and our teaching and our worship to glorify the Lord. So, yan po yung ating pinag-aaralan. Malapit na po tayo. Nasa pangatlo na tayo, yung green. At nasa huling part na tayo ng green. So, akit na tayo sa blue sa susunod. So, pag-usapan natin, ito yung ating mga solas. Ano ko na lang po yan dahil nadidiscuss naman na natin. Ayan, sa Reformed, nasa panghuli na tayo, Soli Deo Gloria. And then sa Puritan Distinctives, 5 po ulit yan. Bali, 4 lang po sana, pero 5. Because I want to, gusto po na maintindihan po natin paano nag-arrive ang mga Puritans sa kanilang paniniwala in the historical sense. Pagkatapos po ng mga tinrabaho ng mga reformers, paano po sila humiwalay sa Roman Catholic Church, sino ang nagpatuloy, paano sila nabuhay sa ganung mga doktrina. Kaya isingit po natin yung historical perspective ng Puritans. And then, pag-uusapan po natin din dyan the sacredness of the Sabbath. Pag-uusapan din po natin sa Puritans yung regulative principle of worship, the universal holiness, and the danger of apostasy. Yun po yung ating pag-uusapan sa Puritans. And then, we will come to the summit, which is the Baptist. Tsaka ako na lang po ibibigay ko ano yung mga pag-usapan natin. But now, we come to the our solas of Reformation, which is, ang pinag-usapan natin ngayon is yung Soli Deo Gloria. Review lang tayo ng konti sa ating mga solas. Sola Scriptura, Scripture alone, are the Word of God today. Ibig sabihin po, ang kasulatan lamang ang salita ng Diyos para sa atin sa kasalukuyan. Wala na pong nananaginip tapos sinusulat niya sa kung saan man. Okay, ang final authority po natin sa lahat ng usapin ng pananampalataya at pamumuhay ay ang ating Scripture. And sola gratia, salvation is by grace alone, exploring the depths of God's grace. So dito tayo naiiba sa maraming mga evangelicals. Sila ay kontento na po sa sola gratia, na ang ibig sabihin lamang ay kaligtasan as opposed to works, salvation by works. Tama naman po yun. As a reform, tayo po, hindi po tayo tumitigil doon. Sinasaliksik po natin yung depth o yung lalim ng biyaya ng Diyos. What that entails by biblical history and the doctrines of grace. Yung po yung ating pag-uusapan pagkatapos ng distinctives series natin. And then, sola fide, justification is by faith alone. Ito ay ang paniniwala na ang tao ay piniwalang sala sa harapan ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. And then last time we talk about Solus Christus, salvation is exclusive in Christ alone. Ito ay isa sa mga pinaka-sensitive na claims natin bilang mga Christian. Yung gospel sa panahon natin ngayon ay napaka-exclusive. Sinasabi kasi natin na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Ibig sabihin, may exclusiveness ang gospel. Hindi yan gusto ng maraming tao ngayon. Maraming nagsasabi na intolerant daw tayo sa ganitong paniniwala. Ngunit nakita natin sa ating nakarang pag-aaral na hindi yun totoo. Sa katunayan, ang mga Baptist ay kabilang sa mga sila po yung nagtaguyod at nagtanggol ng religious liberty. At tayo po ay naniniwala sa pluralism of society pagdating sa religious freedom. Pag sinabing pluralism of society, naniniwala tayo na dapat may kalayaan ang bawat tao na i-practice or paniwalaan yung relihiyon na hindi sila pinipilit ng bansa. Na kayo pag di kayo naging Baptist, makukulong kayo. Hindi po ganon. Okay, so, pero ibang usapin ang kaligtasan, ibang usapin ang salvation. Kasi pag ang pinag-uusapan natin salvation, malinaw po ang sinasabi ng kasulatan that we only have one mediator, isa lang ang tagapagligtas, isa lang ang mediator, at pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang ibinigay sa ilalim ng lupa, sa langit kung saan tayo ay maliligtas. At that is our Lord Jesus Christ. In that sense, Christian gospel is exclusive.
So, Christ alone is the saving message of the gospel. Yan ang sentro ng ating ipinangangaral. At ang sentro ng ating pinangangaral kahit sa pulpito ay hindi po ang church ng CRC, hindi po ang buhay ng pastor, hindi po mabubuting gawa ng church ng CRC at ng individual Christian, hindi rin mga experiences natin, although nababanggit sila at sila ay nagbibigay ng supplement na paggagalang sa saving gospel. Ang pananampalataya at sentro natin ay si Kristo lamang. And napag-aralan din natin that addition to Christ is in effect elimination of Christ. So, yan po isang katotohanan na kapag inalis ang dinagdagan natin ang Christ, yung pinag-usapan namin sa kubo kanina, na paniniwala ng iba, yung Christ plus self, yung decision making or decisionism, o yung iba pang mga bagay, Christ plus church, Christ plus kung ano pang mga ginagawa, yun ay pag ginawa mo yun at yun ang naging paniniwala mo sa kaligtasan mo, yun ay elimination of Christ. So, addition to Christ is elimination of Christ. Kaya may mga tao na nagsasabi, hindi naman nila tinatanggi si Kristo. Ngunit sa kanilang hindi pagtanggi, meron din silang pagdagdag. So parang sinasabi nila, hindi sapat si Kristo, kaya nagdadagdag sila ng iba para makasigurado lang. Baka hindi enough ay sampal po yun sa Panginoon. Kaya po tayo ay solus Christus and our claim in that is exclusive. So sa araw na ito, tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa solus or solas of the Reformation, and this is the fifth one, Soli Deo Gloria, to God, God's glory alone, or to God alone be the glory. Ito ang pinakahuli, but this is also what nagbubuklod. It unifies all the solas. May isang kapatid dati na nagtanong, ba't di mo sinama yung Soli Deo Gloria? Kulang yung solus mo. Ay hindi, kasi yan ang nagbubuklod. Isasama po yan, pero yan ang magbubuklod. So sa pinakahuling sola, yan po ang ating pag-aaralan. Sorry nga, so ang magiging defining principle ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng kanyang magawa sa creation at redemption, yun po yung issue na ating tinatalakay dito. Paano, how is God's glory defining of all works of creation and redemption? This is a very important question. Napakahalaga po ng tanong na ito because kung isipin po natin ang buhay ng tao, ng bawat tao, maaaring ilagay yan sa dalawang malalaking kategorya. And this is replete. Napakadaming panahon at pagkakataon na ito po ay pinaliwanag at naipapaliwanag sa lahat ng pagtuturo. Kahapon, pinaliwanag ito ni Pastor Joey at sa iba pang mga pagkakataon na ipapaliwanag po palagi ito that we are under the dalawa po na klase ng realm. Ito po yung creation, ang ikalawa naman ay yung redemption. So maaari natin na ilarawan ito sa iba pang paraan. Ilalarawan natin to sa tinatawag natin na common grace at saving grace. Mamaya ipapaliwanag po natin yung pagkakaiba ng common grace at saving grace if you are still not familiar with it. At alam naman natin yan, di ba? Lahat ng tao, unbeliever or believer, nakikinabang sa common grace ng Diyos. Kapag sumisikat ang araw or umuulan, may pagkain, may gobyerno, may pamilya, may kaayusan sa lipunan, lahat ng yan, biyaya ng Diyos. Pero under the realm of or sa kaharian or sa ito ay nakapaloob sa common grace or sa creation ng Panginoon. Ngunit yung saving grace, yan ay exclusive po para sa mga tinubos ni Kristo. Yan ay biyaya na nagdadala ng kapatawaran, ng bagong buhay, ng kaligtasan. Kaya ang unbeliever, namumuhay lamang siya sa creation or sa common grace. So balit tayo po ng mga mananampalataya, dalawa po. Sa common grace nabubuhay tayo, kaya po hindi po isinasantabi yung kabutihan dito sa mundo. At nabubuhay din po tayo sa saving grace. Yan po yung ating kaligtasan na meron. So dalawa po yung pinagpapasalamat natin sa Diyos. Sa grace niya, sa pagpapanatili sa atin sa buhay dito sa mundo. At yung ultimate na grace, which is yung kaligtasan na meron tayo. So doon po tayo. Parehong ang creation at redemption or yung common grace at saving grace, pareho po silang umiiral para sa kaluwalhatian ng Diyos.
Ngunit bago po natin ito lubusang maunawaan, kailangan muna nating ilatag itong mga bagay na ito as very important foundation, mahalagang pundasyon. So, unang-una po is yung by way of negation, glorifying God does not add to His glory. Ibig sabihin, kapag niluluwalhati po natin ng Diyos, ay hindi po tayo nagdadagdag sa Kanyang kaluwalhatian. Kasi madalas po natin marinig yung mga pananalitang, let us glorify God. Okay? Or luwalhatiin natin ang Panginoon. Ginagamit natin yan sa mga panalangin, sa preaching, sa worship. Ngunit kailangan nating maging malinaw. Ano ba ibig sabihin ng glorifying God? Kapag niluluwalhati natin ng Diyos, hindi tayo nagdadagdag ng kahit na slight, very, very slight at kaunting kaluwalhatian sa Kanya. Hindi natin kaya yon. We cannot. Bakit? Sapagkat, alam nyo, bago pa po likhain ang lahat ng mga bagay, maluwalhati na ang Diyos. Bago pa magkaroon ng mundo, magkaroon ng tao, magkaroon ng mga anghel, naroon na ang Diyos. At sa Kanyang end or yung walang hanggang triune being, yung Kanyang kaluwalhatian ay ganap na. There's no such thing as external to the triune being of God that adds to His glory. So kapag sinasabi po natin na glory to God, do not mean that you add something to the glory that is already in God. Okay po? And by way of assertion, ang pagluwalhati or glorifying God is to display His glory to His creation. So, pag niluwalhati po natin ang Diyos, pinapakita lamang po natin yung Kanyang kaluwalhatian sa Kanyang mga nilalang. So, hindi natin nadadagdagan ang glory ng Diyos, but when we glorify God, what we mean, ang sinasabi po natin, ipinapakita natin yung Kanyang kaluwalhatian. Ipinapahayag natin na Siya ay dakila. Ipinapakita natin sa buong mundo, sa ibang tao, kung sino ang Diyos. Kaya nga, hindi tayo pa pwedeng i-reduce lamang sa mga social animals because we are imago Dei. We are image bearers of God. At ipinapakita natin yon. At sa madaling salita, when we say glorifying God, bilang mga Kristiyano, ang tanong ay hindi dapat kapag nakita nila may mabuting nangyari sa iyo bilang Kristiyano, iiwas tayo doon sa ang galing naman ng taong yon. Di ba? Ang lagi nating dinideflect is that ang dakila naman, napakadakila naman ng pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Kaya nga nakapagpasalamat tayo. Salamat sa buhay mo, salamat sa Panginoon, ibinigay ka niya sa amin. Dahil ganun po ang refleksyon ng isang Kristiyano, dahil ito po yung diwa ng soli Deo Gloria sa buhay ng isang Kristiyano is to display the glory of God to His creatures through the Christians and the church. So yan po yung sinabi ni Apostle Paul in the Ephesians chapter 3 verse 20-21. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. So kapag sinasabi diyan, to Him be glory, that's a response. Yan po ay tugon ng iglesia matapos maunawaan yung dakilang gawa ng Diyos sa pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. So ipinaliwanag po ni Pablo ang mga napakadakilang gawa ng Diyos sa pagliligtas. And what should be the response? Ano po ang tugon? To Him be the glory. That's the natural response. Yan ang natural na pagtugon ng isang iglesia. Bakit po? Dahil tayo po bilang iglesia, tayo po yung pangunahing instrumento ng Diyos upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa mundo. Not to Hindi para mag-brag ng maraming mga programs, hindi para makialam sa mga issue ng mga politics or kung ano man, kundi para ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. That is why we are institutionalized. Yan ang ating institutional mandate as a church. Paano natin ginagawa yon? Ginagawa natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Our life is the message to the watching world. The world is watching and your life is the message of the glory of God. Our ministries, ating worship,
yung uncompromising worship na meron tayo, na hindi tayo nagko-compromise. At yung ating papaano tayo makitungo sa kapwa natin, nananalamin ba yung ating pakikitungo sa kanila? Or meron po tayong attitude na taglay-taglay, na meron tayong pagmamataas dahil tayo superior in our doctrines. Hindi po gano'n, no? So, sa pagsunod po natin kay Kristo, lahat po ng aspeto ng buhay natin ay dapat po ay isang malaking display ng kaluwalhatian ng Diyos. What would this do to the glory of God? Yun po yung conviction na meron tayo. Whenever we make a decision, major or minor, kung ano po yung mga gagawin natin in a specific environment. Anong question? What does it do to the glory of God? Yun po yung ating ginagawa to show the glory of God. And that is the essence of what we're studying, Soli Deo Gloria. So, balikan natin ang pangunahing tanong kanina. Ano ba yung tanong kanina? How is God's glory defining of all works of creation and redemption? So, having all that established, lahat po yan ay yung mga bagay na kanina, foundational truths na establish po natin. Tingnan po natin itong tanong na ito. Hindi lamang po ito motto. Okay? Kasi madalas kapag nakita mo, SDG, Soli Deo Gloria, ay naku, reform to. O, hindi lang po motto ng reform yung SDG. At ito po ay isang mahalagang reform distinctives. And for us to understand it more, sisimulan natin ulit yan sa maling mga approach, mga wrong approaches that the reformers, yung mga reformers ay kinaharap po nila nung panahon ng Reformation. Unang-una na kanila pong hinarap nung time na yon na wrong approach is yung tinatawag natin na veneration of saints. Isa sa mga pinakamalaking issue na kung saan humiwalay ang mga reformers sa Roman Catholic Church. Nung time na yon, yung tanong nila, ano ang gagawin natin or ano ang dapat nating pagtingin sa mga santo? Sa Roman Catholic Church po kasi, ang salitang saint ay hindi po yan tumutukoy sa lahat ng mananampalataya gaya ng itinuturo sa Biblia. Para sa kanila, ang saint ay isang taong na-canonize ng Pope. Isang taong opisyal na idiniklara ng simbahan bilang santo. Dahil dito, naging normal yung pagbibigay nila ng iba't ibang uri ng tinatawag na veneration, honor, acts of devotion sa mga santo. At hindi lamang basta tinotolerate yan. Ini-encourage po talaga yan. Itinuturo po nila yan at inihikayat ng mga tao na nagsisimba sa Catholic Church na magkaroon ng acts of devotion sa mga ganyan. Kaya nga po, bawat barangay, merong pista yan. Pista ni San ganito, pista ni San ganito. Yan isa sa mga mahalagang usapin na kinailangan na sagutin at i-refute ng mga reformers. Yung isa yan, yung veneration of saints. So ito ay mariin na tinanggihan yung ng mga reformers, yung ganitong practice. Ngunit ayon sa official teaching ng Roman Catholic Church, sinasabi nila, dapat may karangalan tayong ibinibigay sa mga santo. At ang tawag nila dyan ay venerasyon. Hindi po apelyido ni Ian. That's veneration. At hindi nila ito tinatawag, sabi nila, that's not worship. That's just an honor. Ang worship daw, para lamang sa Diyos. Iba naman ang honor na para sa mga santo. Intindihin po natin. Pero tingnan muna natin, ano ba yung veneration na salita? Yan po yung pagbibigay ng honor sa mga santo na nakanonize ng Pope. At alam niyo po ba ang pinakamataas na santo sa kanila? Si Mary. Siya ang saints of all the saints. Yun po yung pagtingin nila kay Mary bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit tandaan natin ang malaking kaibahan. Kapag sinabi ng Biblia ang salitang saints, hindi ito tinutukoy yung ilang espesyal lamang na mga tao na canonize ng simbahan. For example, yung sa diniscuss natin last Sunday school, yung 1 Corinthians chapter 1 and 2, ang saints, di ba? To all the saints that are in Corinth and to all those who are calling in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and their Lord. So, yung saints na tinutukoy din sa lahat ng tunay na believers, lahat ng mga ibinukod ng Diyos para sa Kanya.
But in the RCC's understanding, the supreme saint is Mary. And ito po yung sinasabi nila para mas maipaliwanag nila na iba daw yung honor sa saints at iba rin yung worship sa Lord. Gumamit po sila ng dalawang Latin terms. So, wag po tayo masyadong kabahan dito sa mga ganito kasi madali lang naman po siyang tandaan. Yung unang Latin term na ginamit nila is yung tinatawag nila na latria. At ang ibig sabihin po ng latria na yan, ayon sa kanilang paliwanag, yan ay uri ng pagsamba na nararapat lamang sa Diyos. So ang tunay na worship ay para lamang sa Diyos. Yan ang kanilang paliwanag. Yung pangalawang Latin term is yung dulia. Honor for the saints. Yan ang pangalawang Latin na salita. Ang sabi nila, itong honor na binibigay sa mga santo ay hindi raw yan worship. Hindi nila tinatrato ang mga santo bilang Diyos. Sa halip, binibigyan lamang daw nila ng nararapat na paggalang at lugar sa kanilang kabanalan, yung mga santo na yon. At dyan pumapasok yung natalakay natin nakaraan, the doctrine of supererogation. Talakay po natin yon. So ngunit ngayon, para lang mas maintindihan natin, gusto pong ibahagi. Hindi man magkukwento, pero ibabahagi ko lang po yung personal ko ng karanasan. Isa po akong devout na Roman Catholic noon. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, bago ako mag-college, napakarami pong sulat mula sa mga kombento na kumukuha po sa akin bilang scholar ng kanila pong paaralan. Wala naman ako napuntahan sa isa man na yon. Salamat sa Panginoon. Pero lumaki ako sa ganyang sistema. Ngunit kung tatanungin ninyo ako noon kung ano bang pagkakaiba ng latria at dulia, hindi ko po talaga masasagot yan. Hindi nga sumagi sa isip ko na may ganyan pala na distinction At saka nung high school ako, naalala ko, yung school director namin, napakatalinong tao. Talaga iniidolo ko yon. Sinusundan ko yung bawat preaching nun tinanong kami. Sabi niya, what makes a saint saint? Siyempre ako mapapasikat. Sumagot ako agad. Sabi, well, because they are holy. At ang pagsuway niya sa akin, be careful dyan kapatid, because only God is holy. Sabi niya gano'n. So, nung time na yon, siyempre, di na ako, natameme na ako. Well, how I wish na ma-meet ko siya ulit ngayon. At sa pagkakataon nito, ay marahil masasagot ko na siya by asking him a question. Ang tanong ko sa kanya, kapag lumuluhod ba kayo sa harap ng mga rebulto or nag-genuflect? You know, the genuflecting, yung pag-aantanda, yung gumaganon, genuflecting yon. Kapag kayo ay nananalangin, what are you doing? Are you doing latria or are you doing dulia? Naglalatria lang ba kayo o dulia? Alam niyo po, sa tingin ko, hindi ko alam kung masasagot niya yon. Sa totoo lang, I will leave it to your judgment. I will leave it to your thoughts kung masasagot ba yung bagay na. Kasi kung ang isa sa mga pinakamahuhusay na nakilala ko na tao sa loob ng RCC Church ay baka mahirapan siyang magbigay ng linaw sa distinction na yon. Paano pa kaya yung mga ordinaryong devotee lang? For example, yung nanay ko hanggang ngayon, kapag nakikita ko yung ginagawa po niya ng religious practices, especially pag uuwi kami tuwing Semana Santa, nagpapasyong mahal po siya, yung pagbasa. At hindi ko rin matukoy kung ang ginagawa niya ay simpleng dulia o latria lang. At kapag tinanong ko ang nanay ko, Nay, ano bang ginagawa niyo? Are you doing dulia or latria? Sa tingin ko, an ordinary devotee cannot tell the distinction whether they are doing dulia or latria. Kung ang distinction na yan ay mahirap makita sa actual practice, ano ang kabuluhan ng distinction na yan na sinasabi nila? Kaya po, alam niyo po, most devotees of saints do not and cannot make that distinction. And prayer is an act of worship due to God alone. Isa pa nga pinakamahalagang dahilan kung bakit tinututulan natin as Reformed is prayer is an act of worship. That's why when you pray to saints, you are doing an act of worship due to God alone. Okay po, kaya hindi po tayo nananalangin sa kahit na sinong tao. Okay po, sa mga anghel o sa mga santo, dahil ang panalangin ay act of worship, it is only done to God. But in the Roman Catholic practice, they pray to the saints.
Okay po? Bukod pa rito, may iba't iba pa silang pagbibigay ng mga honor sa santo. May pilgrimage. Naikwento ko nga po sa inyo noon, di ba? Ng aming mga pilgrimage ng paglalakad namin papunta ng Manawag. At may mga payabangan kaming mga ginagawa. Meron kaming tinatawag na panata. And every January, you can see the translasyon that is being done in the Church of Quiapo. So, napakalaking event nun, and millions go there, flock there. Nakikita natin, ilan kaya sa mga yun, isipin natin, ilan kaya sa kanila makapagpapaliwanag that what they are doing is latria or dulia lang. Tapos, sasabihin mo, ang alam nyo, wag nyo kami akusahan na umaano kami sa mga santo kasi ang ginagawa lang naman namin, dulia. Mamaya, pagpasok namin sa simbahan, latria na ang gagawin namin. I don't know if kung ilan sa kanila ang makapagsasabi ng mga ganung mga bagay. So, ginagawa nila ang mga bagay na dapat sa Diyos lang na ginagawa. So, hindi yun masasabi na it's just simple honoring. It's not. Okay? Kaya tumindig ang mga reformers, naniwala sila na mali yung ganung practice, and noon pa man, meron ng iba't ibang santo para sa iba't ibang aspeto ng buhay. Imagine mo, merong mga patron saints of the sailors, patron saints of pregnancy, patron saints of aso, yata yun. Diba? O manok, or ano man. So yun po ay, it's paganism. Paganism po yan. Dahil in paganism, you have different kinds of gods for different things. Yun po ay paganism. Hindi na nila tinatawag na Diyos yon, ang tawag doon ay santo. And kaya that's one of the many reasons why the reformers separated from the church. Now, having that established, let us go to our own backyard. Okay? Tignan natin yung ating sariling bakod, sa loob ng bakod ng evangelical church. Kung sila ay merong veneration of saints, ito, dapat matakot po tayo dahil meron din po tayong veneration. Hindi nga lang ng saints, ano naman? Evangelicals have their own kind of veneration. What do we venerate? Church office. Okay? At nire-reject po natin ang absolute human authority. Tignan po natin yung sinasabi na veneration of church office ng ilang evangelical churches. Wala nga silang santo. Ngunit minsan, yung pastor, siya naman ay mas mataas pa sa santo. Sa katunayan, mas makapangyarihan pa sila sa Bible eh. Opo. Yung Pope, kahit papano, meron siyang check balance. May nag-check sa kanya. Meron siyang tinatawag nila na magisterium or college of cardinals. Okay? Siya yung nag-check bago siya magbigay ng isang, let's say, isang ecclesiastical order or anything na ipapalabas. May nagre-research para sa kanya, may nagsasabi na ito ay mali. Sa ilang evangelical churches, may mga pastor na basta na lamang maglalabas ng isang position, wala namang malinaw na biblical basis. And the expectation is, susunog na lang yung mga tao nang walang tanong. Habang sinasabi ko to, parang nararamdaman ko na may ilan sa inyo nakaka-relate. Marahil ilan sa inyo ay nakaranas ng ganyang klaseng church environment. Kung ganun nga ang nangyari, that pastor is guilty of veneration of office. At bilang mga Reformed Baptists, kailangan din natin mag-ingat dito. Dapat natin tanggihan ang anumang uri ng absolute authority. Walang tao na meron siyang absolute authority. May authority ang gobyerno, yes. Ayon sa Bible, may authority ang gobyerno, but that is not an absolute authority. Husbands has authority in their over their wives, but that is not an absolute authority. Ganon din sa loob ng church. The pastor has the teaching authority, but that is not an absolute authority. Ayun ang sabi ni Apostle Paul, di ba? 2 Corinthians 1:24, not that we lord it over your faith, but we work with you for your joy, for you stand firm in your faith. So napakaganda ng balanse ni Pablo. Hindi niya sinabing wala siyang authority. Meron. Ngunit, hindi niya ginagamit yun upang maghari-harian o mangibabaw sa pananampalataya ng mga tao. Sa halip, ginamit niya ang kanyang authority upang tulungan na lumago yung kagalakan ng maraming Kristiyano kay Kristo. Ganyan dapat ang authority sa iglesia.
Hindi para maghari. Hindi para maging controlling. Hindi para gawing sunod-sunuran ng mga tao. Kaya habang tinatanggihan natin yung veneration of saints ng mga RCC, sa kabilang dulo, on the other end, yung veneration of church office sa loob ng evangelical church ay dapat po din nating intindihin. And on the final analysis, our purpose, ang ating layunin is manatili po tayong tapat sa prinsipyo ng Soli Deo Gloria, that all the glory and all the greatness and all the honor ay sa Diyos lamang. So yan po yung veneration of saints. There's the veneration of saints in the RCC, but we have to beware of the veneration of office inside the evangelical church. Let's go to the wrong approach number 2. Ito naman yung tinatawag na Christian hedonism. Ngayon, mula sa maling pagbibigay ng kaluwalhatian sa mga santo, lipat naman tayo sa maling approach na hindi naman nagmula sa RCC, sa loob ng evangelical world. Tinatawag natin yan na Christian hedonism. There was a book, pinahiram sa akin ni Kuya Arnel last time, and that is written by John Piper, Christian hedonism. Ito po ay, ano ba yung hedonism? It's a philosophy. Filosofiya po yan na ang pinakasimpleng paliwanag dyan is yung ang kahulugan ng buhay ay kasiyahan. The meaning of life is happiness. Sa madaling salita, ang sukatan ng magandang buhay ay kung gaano ka kasaya. So ang ultimate goal ng tao ay maging masaya. Kapag masaya ka, masasabi mo maganda ang buhay. Ngayon, yun po yung sinasabi ni John Piper, and what he's trying to do is Christianize hedonism. Kaya ginawa niya Christian hedonism. So advocated by John Piper, oriented to believers' satisfaction. Okay po, linawin lang po natin bago tayo magtuloy. Malaki po ang respeto natin kay John Piper. Okay po, we do not demonize him because of this. Maraming pagkakataon na ginamit siya ng Panginoon sa pagtataguyod ng Reformed theology sa ating panahon. Marami rin naman po tayong natutunan sa kanya. DesiringGod.org, yung kanya pong website, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga panulat, mga pangangaral. Ngunit tulad po ng lahat ng tao, hindi ibig sabihin na dahil malaki ang naitulong niya, ay isang-ayon na po tayo sa lahat ng kanyang mga itinuturo. May mga bahagi ng kanyang theology na hindi po natin sinasang-ayunan. For example, isa po siyang continuationist. Hindi po siya cessationist. Ipapaliwanag na lang po natin pag dumating po tayo sa ecclesiology. At isa rin po, itong kanyang konsepto ng Christian hedonism, ang pinakakilala siya. Dito siya pinakasikat na kung saan tayo ay tumatanggi sa or hindi natin sinasang-ayunan. So ito yung kanyang mantra. Ito yung kanyang mantra. God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Yung po yung sinasabi niya. Sa umpisa, sa unang tingin, parang, wow, ang ganda. Ang catchy. Napaka-inspiring. At kung hindi mo ito susuring mabuti, iisipin mong tama ang kanyang sinasabi. But put it under a heavy scrutiny, historically and scripturally, ilagay mo yan sa isang mabigat at masusing pagsusuri batay sa kasaysayan ng iglesia at mismong kasulatan, you can see immediately that this is, ito po ay taliwas sa tinuturo po dahil binago niya po yung kahulugan ng Westminster Shorter Catechism. Ang question po sa Westminster Shorter Catechism, question number 1, ang tanong po doon, what is the chief end of man? At ang sagot, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Yun po yun, ha? Kaya ko diniin yung end kasi mababago po yan mamaya. Pansinin niyo yung dalawang bahagi ng sagot. To glorify God and enjoy Him forever. Ibig sabihin po, magkatuwang po sila. Magka-level po sila ng kahalagahan. Isingit ko lang po, sa English grammar po, meron po kasing tinatawag na coordinating clause at subordinating clause. Ang coordinating clause, ibig sabihin, ito ay pahayag isa, pahayag dalawa. Pag siya ay pinagsama mong ganyan, ito ay hindi mataas, ito ay hindi mababa. Coordinating sila. They complement each other.
Hindi mo mas mahalaga to, ito hindi mahalaga. Yan ang coordinating clause. Ang ginawa po ni John Piper, yung isa ginawa niyang subordinating. Yung isa ginawa niyang principal clause. So pag may principal clause, may dependent clause. Ang naging principal clause po is yung satisfaction ng tao. At ang dependent ay yung glory ng Diyos. Ganyan po ang nangyari. Kaya po ganito ang kanyang rewording or rephrasing. Imbis na the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever, ang ginawa niya, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. So nakadepende kung nai-enjoy ba natin ang Diyos, dun lang natin naku-glorify ang Panginoon. Oh, di ba? Well, be that as it may, ang tanong, palagi ba natin na-enjoy ang Diyos? Yun yung question na bringing up ni Pastor Joey kahapon. Di ba? Can you glorify God? And, can you be joyful and sorrowful at the same time? Sa lahat po ng sitwasyon sa buhay natin, masasabi ba natin lagi tayong masaya? Lagi tayong may joy? Ang totoo, hindi. Kung meron sa kalagitnaan natin na masasabi that sa buong buhay niya walang isang panahon na hindi siya nakaramdam ng kalungkutan sa buhay Kristiyano, it's either that person is saying it in ignorance or in arrogance. Maring hindi mo alam or maring mayabang ka lang basta talaga. 'Di ba? So, alam niyo po, just read the Psalms. Hindi naman lahat ng mga salmista na mababasa mo diyan ay puro pag-celebrate ang nandyan. Marami nga dyan Psalm 63, for example, God, you are my God and I long for you. My whole being desires you. My soul is thirsty for you. So, meron silang kapigatian, may pagkalito, may dissatisfaction na nangyayari. So, hindi naman po totoo na lagi nating na-enjoy ang Diyos. May pagkalito, may takot, may panghihina, may pagluha. And we have what we call the dark providence, may spiritual darkness. And all of us, on our own, we went through that. And that's our devotion yesterday. Masarap po yung pagkahain sa totoo lang kahapon. Pero ang sarap din po ng Word of God at yung palbahaginan. Kaya magsasasama po kayo. Pero ano lang yan, segue lang. Kaya masasabi natin, ang kaluwalhatian ng Diyos, mas mataas pa po. Ito po yung ang answer po natin dyan. God's glory is a higher motive and pursuit than human satisfaction. Bakit? Darating ang pagkakataon, mawawala yung satisfaction natin. May mga panahon, di mo ramdam ang joy. May mga pagkakataon, hindi natin maunawaan. What is God doing? Di ba? May mga panahon, parang tahimik ang langit. Sinagot ng langit ang aking paglalambing. Yung kanta May mga panahon na puno tayo ng pagdurusa. Wala kang satisfaction sa mga bagay na yun. And naisulat nga ni Solomon yan Di ba? So are you saying you're wiser than him? Nanatili pa rin yung layunin nating luwalhatiin ng Diyos in spite of all those. Ibig sabihin, ang glory ng Diyos, hindi siya nakabatay, hindi siya nakasalalay sa emotional experience na meron tayo bilang mga tao. Kaya po, ito po yung sasabi sa Isaiah 50. Okay, to derive God's glory from human satisfaction is man-centered. Punahin natin itong Isaiah 50:10. Let him who walks in darkness and has no light trust in the name of the Lord and rely on his God. Ito ang sinasabi sa Isaiah 50. Ang konteksto po ng talatang ito ay tumutukoy po sa servant of the Lord. Na sa huli ay natutupad kay Jesus Christ. At ang mga tagasunod ng servant of the Lord ay tinatawag ding mamuhay sa ganong paraan. Pansinin ninyo ang dalawang uri ng tao sa talata. May mga tao na naglalakad sa kadiliman, ngunit nagtitiwala sila sa Diyos. Meron naman mga tao na gumagawa ng sarili nilang mga ilawan. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po yung mga taong yon, ayaw nilang mamuhay or maranasan yung darkness. At ayaw din nila yung tinatawag na the fear of the unknown.
Eh bukas hindi mo alam eh. That's the fear of the unknown. Kaya nga may worry tayo eh. At ayaw din nila ng mga uncertainties. Kaya po, sa gusto nila na wala yun sa buhay nila, what do? They create their own light. Sila po ay gumawa ng sarili nilang liwanag upang magkaroon sila ng kontrol, ng sariling seguridad, ng kasiguruhan, ng satisfaction. Ngunit ang tunay na tagasunod ni Kristo, iba po. Naglalakad sa kadiliman, do I walk in the valley of the shadow of death? Hindi niya alam ang mangyayari. Wala siyang kasiguruhan sa sitwasyon. But what does a person who follows Christ do differently doon sa kanina na sinasabi natin? Nagtitiwala siya sa Panginoon. Trusting and obeying. There's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Umaasa siya sa kaniyang Diyos. Alam niyo po, yung isang tao nasa kalagitnaan ng pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, umiiyak yan. Matinding pagsubok yung pinagdadaanan yan. Hindi natin masasabing nasa stage siya na siya ay nasa satisfy sa Panginoon. That's not the description. But can that person still glorify God? Yes. That person still glorifies God. May pag-asa siya sa Panginoon. Yan ang isang halimbawa ng taong nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kahit wala siyang sa sitwasyon matatawag na satisfying or enjoyable. Kaya bagamat maganda yung intention ni John Piper, ang kanyang intention or sincerity sa Christian hedonism, we don't believe that. He is wrong. He is wrong in that. Okay po. Kaya when we try to derive glory from human satisfaction, yan ay man-centered. Huwag po nating tangkain na ibatay ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin pong satisfaction. Ang ganyan pong intention na God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Ang dating po niyan, ang glory ng Diyos, mas nagniningning lamang kapag ako ay nasa masayang kalagayan. Kapag mas fulfilled ako, mas glorify ang Diyos. Kapag hindi ako fulfilled, edi parang nababawasan ang pagpapakita ng kanyang glory. Ngunit hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia. Ang Diyos ay naluluwalhati hindi lamang kapag tayo ay umaawit sa panahon ng pagpapala, naluluwalhati rin siya kapag tayo ay nananatiling tapat sa gitna ng pagdurusa. Marami tayong mga himno na kinakanta at inaawit dito that describes the man of sorrows. What a name. 'Di ba? Dahil yan ang ating sinusundan. Wag po nating hayaan na umikot ang kaluwalhatian ng Diyos sa emosyon ng tao. Sa halip, ang tao sa panahon man ng kagalakan o pagdurusa ay tinatawag na mamuhay na ang namumutawi sa kanyang bibig ay soli Deo Gloria. In richness, soli Deo Gloria. In poverty, soli Deo Gloria. In health, soli Deo. Sa lahat ng pagkakataon, ang sabi, do it for the glory of God. So, wrong approach number 3 is what we call kingdom theonomy. Ano naman tong kingdom theonomy na ito? Theonomy, theos, nomos. Salitang theonomy, dalawang Greek words, theos and nomos. So pag sinabing theos, God, nomos, law. Kaya ang ibig sabihin ng theonomy ay God's law o pamamahala ng batas ng Diyos. Sa unang tingin parang walang problema. Sino ba naman ang tututol sa batas ng Diyos? Ang tanong, hindi yung mabuti ba ang batas ng Diyos? Ang tanong kasi dito ay, paano ba ito dapat maipatupad at kailan ito ganap na matutupad? At dito tayo nagkakaroon ng pagkakaiba. Ito yung resurgence, the present resurgence of popularity of this view. Sa kasalukuyan, mapapansin natin na muling sumisikat yung pananaw na ito. Marami ito sa social media platforms. Kung kilala niyo po si James White, siya po ang bumuhay muli nito. Si James White isang napakagaling na speaker. Siya po ay isang apologist na nagtatanggol po sa mga Reformed doctrines. Subalit meron po siyang isang ipinasikat. Ito po yon, yung theonomist. At ang layunin po
ng theonomy, ito po yung kanyang layunin. It aims at Christian domination of society. Ibig sabihin, naluluwalhati daw ang Diyos kapag ang Kristiyano na ang nangingibabaw sa lipunan. Sa kanilang pananaw, dapat mga Kristiyano ang may domination sa iba't ibang institusyon ng lipunan. Kagaya sa gobyerno, dapat Christian ang presidente natin. Education, dapat Christian ang education secretary. Sa batas, dapat Christian ang mga judges. At sa kultura, sa ekonomiya, sa media, at kung saan-saan pa, halos lahat ng aspeto ng society, dapat Kristiyano ang namumuno sa lahat ng mga larangan yan. At dyan lamang maluluwalhati ang Diyos. That's theonomy. And also, what they want to do is it seeks to establish Mosaic law in social institutions. Naniniwala sila na mga civil laws ng Old Testament ay hindi lamang para sa bansang Israel. Para sa kanila, ang mga batas na yon ay dapat ding maging batas sa buong mundo sa lahat ng panahon. So imagine mo, ganun pa rin ang ating capital punishment. Naku, nangaliwa yan. Hanap tayo ng bato. Stone to death natin yan. Mga ganon, di ba? Public arrest at kung ano-ano pa. So, dahil dito, karamihan po sa mga theonomists ay mga post-millennialists din. Ano ba yung mga post-millennialists? Ito po yung paniniwala nila na bago po dumating or bago po yung pagbabalik muli ni Kristo, yung second coming na sinasabi, dapat magkaroon muna daw ng golden age yung Christianity. Ano yung golden age? Lahat po ng buong mundo ay magiging Christian. The whole world will be Christianized. Sa madaling salita, it's a very idealistic and optimistic view na naniniwala na tungkulin ng iglesia na simulan na ngayon ang pagtatag ng Christian influence sa bawat larangan ng lipunan. Kung ganon, dapat ang ginagawa ko sa trabaho ko, wini-witness ko, nagkakaroon ako ng witnessing sa kanila. Dapat sinishare ko ang gospel sa kanila habang ako'y nagtatrabaho. Sa Christian ethics natin, hindi pa pwede yun. Binabayaran ako para magturo ng English subject, hindi para ituro ang Bible sa mga estudyante ko. I am violating kung ano yung binigay sa akin ng earthly master ko. Anyway, yung po yung pinag-usapan namin sa singles ngayon, yung work ethics, i-plug ko lang. So yun po yung ginagawa ng mga theonomists. So, alam nyo po, sa isang banda, maganda po naman sino ba naman ang hindi gusto makakita na Christian values ang ating government? Di ba? Makita mo lang mga biblical principles sa education. Kagabi nga, paggaling namin dito sa kanila Mami Bibet, pag-uwi namin, daan kami dyan sa likod ng bayan. In this side, doon sa Vargas Hall, dyan sa may Bayan Plaza, nag-evangelize sila, kumakanta sila ng mga worship songs. And on this side, drag queen event. So nandun talaga yung dalawa, magkatabi, yung drag queen. May isa doon, kumakanta ng, alam niyo yung mga, tapos nakabihis siya na pambabae, na hindi naman siya babae. So alam niyo po ibig sabihin. So magkatabi lang po sila. Gusto po natin na makakita ng Christian principle sa halos lahat ng larangan. Nananalangin tayo para doon. Ito yung malaking pagkakaiba. Alam natin na mangyayari yon. Okay, let us be optimistic about that. Pero hindi tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bagong Tipan, ang ganap na paghahari ni Kristo sa buong mundo ay mangyayari lamang sa parusya, sa kanyang pagbabalik, sa kanyang second coming, hindi bago, kundi on that mismo na pagdating niya, dyan po yung tinatawag na all the creatures in heaven and earth will bow down to the Lord Jesus Christ. Yan po yung ganap na paghahari ni Kristo. Hindi ko lang napindot. So, the dominion of Christ over the world is at the second coming. So, kung ganon, habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, ibig sabihin ba ay wala nang nangyayari, negative na tayo, hindi na umuunlad ang ebanghelyo? Ay hindi yan. Hindi yan ang ating paniniwala. Naniniwala po tayo na umuunlad ang kaharian ng Diyos. Patuloy na may mga taong naililigtas. Patuloy na binabago ng ebanghelyo ang buhay ng mga tao. Patuloy na lumalawak ang impluwensya ng katotohanan. Ngunit sa parehong panahon, naniniwala rin tayo na patuloy ding lumalago ang kasamaan. Parehas silang lumalawak. Sumusulong sila pareho. And there was one night
that my children are so afraid because of the mass shooting na nangyayari sa mga schools at hindi na sapat na lalabay lang ang pangpatulog ko sa kanila o kaya tatakin ko lang sila sa bed. I am compelled as a parent na i-preach sa kanila that both evil and goodness of the gospel grows together. That's the reality. Kailangan ma-compel din tayo bilang mga ama na ipakita sa kanila yan ang realidad ng mundo. And that is, we are optimistic that the gospel still has the power to change character and yet the evil is still growing at the same time. So yun po yung hindi po nakikita ng mga theonomists. So let us look at the Revelation 11:15. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Kailan yan? Kailan mangyayari yan? The kingdom of the world has become the kingdom of Christ when the trumpet sounds. Not when all Christians unite together and go to all the world and evangelize the world. Hindi po sa effort ng church. But when the trumpet sound. When you do not know. I do not know. But it will sound. It will happen. Kaya po yan po yung hindi nakita ng theonomists. They fail to distinguish between common grace or the divine favors that do not save and the saving grace. So, pinaliwanan ko na po kanina yan. Skip na lang po natin. Basta alam niyo po ang pagkakaiba ng common grace sa saving grace. So, ang gusto nila mangyari ay, yun nga, maluwalhati ang Diyos by dominating. Mukhang nakalimutan nilang paalalahanan si Stephen, si Apostle Paul. Nakalimutan nilang paalalahanan si Epaphroditus, na halos mamatay-matay na sa Miletus. Si Timoteo, at yung mga sinusulatan sa Hebrew writer. Alam mo yung sinusulatan niya sa Hebrew writer, yung Hebrew writer sinusulatan yung mga Hebrews na nandun. Diba? Sila ba yung nasa kapangyarihan nung mga time na yun? Hindi. Are they the one in control of the society? No. Anong ginagawa sa kanila? Anong sabi sa Hebrews 12? At times, you are being made as public spectacles. Paano sila nagiging spectacles? Paano silang nagiging entertainment sa mga tao nung time na yon? Ay, pinapakain lang naman sila sa leon. At na-entertain yung crowd, the more blood, the more entertaining. Try to watch Gladiator. Try to watch movies na nandun sila sa loob ng circus, like yung Ben of Judah. Judah Har. Yung mga ganon. The more blood, mas boring na laban, magbubu sila. That's how they are being made public spectacle. Baka nakakalimutan ng mga theonomists na paalalahanan yung mga taong yon. That in order to glorify God, you are supposed to be the one to dominate, not the one na nilalapa ng leon. So, hindi po ganon. Okay? Hindi yun ang mensahe na ibinigay sa atin ng kasulatan. Ang mensahe na binigay sa atin ng Scripture is that the glory of God is made manifest even in the midst of suffering. Or actually, especially in the midst of suffering. Ang tagumpay ng kaharian ay dumarating sa pamamagitan ng pagtitiis. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag sa kahinaan ng kanyang bayan. That's the mystery of the gospel. Sa pananaw ng theonomy, maging majority, political power, societal domination, that's not the reform view. Okay po, and very, very grieving in my heart. Some of my classmates from GMA are advocating this. You know that guy that always talks to me kapag magpupunta ako ng Sumandig anniversary? You can probably nakikita nyo may lumalapit sa akin isang kulot na matangkad na lalaki na lagi nakipag-usap sa akin. He is a theonomist and a post-millennialist at the same time. And he argues more than once about this view, to which I just have to remain quiet because the evidence of worldwide evil is against him. So, quiet na lang po tayo. Let's go to the biblical presentation.
Nag-grieve lang ako kasi nag-aaral siya sa institution to which dapat natuturuan ng tama, and then yet I pray for that soul. Biblical presentation says God's glory is the original purpose of creation. Ngayon, matapos nating tignan ng mga malinaw na pananaw tungkol sa Soli Deo Gloria, dumako naman po tayo sa tinuturo ng kasulatan. Okay? Balikan natin. Ano ba yung defining principle ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng kanyang gawa sa creation at redemption? Unahin natin yung creation. Dalawa kasi, di ba? Creation and redemption. Common grace and saving grace. Doon tayo sa common grace. Ano ba ang role ng glory ng Panginoon? So, ang una, creation is the vital doctrine that points to God's glory. Napakahalaga po ng doktrina ng creation. Hindi lamang kasi ito simpleng usapin kung paano nagsimula ang mundo. Creation does not only have debates about the genesis or the beginning. Hindi lamang yan science or history. The doctrine of creation points to a very vital teaching of the glory of God. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kailangan natin panghawakan yung biblical doctrine of creation. Bakit? Hindi natin may papahayag na ang buong mundo ay umiiral para sa kaluwalhatian ng Diyos kung hindi naman natin pinaniniwalaan na ang Diyos ang tunay na lumikha nito. Kung wala po ang creation, mawawala rin ang pundasyon ng Soli Deo Gloria sa buong sannilikha. Kaya po napakaganda ng mensahe pinapahayag ng isang hymno. I don't know if you have heard that hymn. Yung inaawit po niya, "This is my Father's world." Gusto niyo awitin ko? Baka umulan eh. Wag na lang. "I rest me in the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hand the wonders wrought. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. The Lord is King. Let the heavens ring. God reigns, let earth be glad." Yan ang pananaw ng isang Kristiyano na naniniwala sa biblical doctrine of creation. Kaya po, ito po yung sinasabi sa Revelations. "Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created." So napansin nyo ba ang dahilan kung bakit karapat dapat uwalhatiin ng Panginoon? Bakit daw? Hindi lamang dahil siya ay tagapagligtas, kundi dahil siya rin ay manlilikha. That's why whenever we pray, who created everything? Who created all things? Lahat ng umiiral, lahat ng may buhay, nakikita at hindi nakikita, lahat ng ito ay umiiral sa kanyang kalooban. We are not here because of some randomness in the universe. Hindi po ito dahil aksidenteng nagkaroon ng bangga ng malalaking mga bituin sa langit. It is not an accident. It is an intelligent design. Kung bakit yung ilong ko nandito, hindi nandito. Ang sagwal mo tignan, no? Yung ilong mo nandito. Pag nabunggo kang ganun, o kaya pag umulan, lunod ka. Pero ang hirap naman intindihin na ganun. Kaya narito tayo dahil ginusto ng Diyos na tayo ay mag-exist. And because of that, siya lamang ang may karapat-dapat na tumanggap ng glory. Wala nang iba. Okay? And then there is life. Life is meaningful because of God's purpose in creation. Napakahalaga nito. May kahulugan ng buhay natin. Hindi tayo nabubuhay sa isang mundong puro lamang chaos. Yes, that's the reality. But we, dahil sa glory ng Panginoon, even the chaos is for God's glory. Ganun ang paningin natin. Diba? Parang maraming tao ngayon, yung tanong, ano bang purpose ng buhay ko? Bakit ba ako nabubuhay? That's an age-old question of the origin of man. Ano bang purpose ng existence ko? Para sa isang mananampalataya, may disenyo, may layunin, may direksyon. And ano ba yung sabi natin kanina? To glorify God and enjoy Him forever. Kapag wala ang Creator, walang objective purpose. Lahat na lang tayo parang mga bangaw na kung saan-saan titignan. And when you're gone, you're gone. You disappear into oblivion. Wala ka na. Nothingness. Kung tayo po ay naniniwala na may lumikha, meron siyang end game. Yung gera pa nga lang na walang end game, nakakatakot na eh.
Maniwala tayo sa Diyos na may endgame. Yun ang maganda. May endgame siya. Meron siyang exit strategy sa lahat ng mga bagay. Na hindi tayo basta mawawala lang. Meron siyang inilaan para sa atin. At sinabi ni Jesus Christ, I come and prepare a place for you. And then I will get back. I will return and bring you myself. That is our endgame. Kaya po napakahalaga na ang meaning natin dito sa buhay ay ang glory ng Panginoon. The heavens declare the glory of God and the sky proclaim His handiwork. Yan po yung sinasabi dyan. Na more than the written revelation, kahit na walang Bible, lumabas ka lang, tumingala ka, makita mo yung sandamakmak ng mga stars. You are walking under God's theater. Makikita mo, wow, grabe ang glory ng Panginoon. The heavens declare His glory. Di ba po? Yung written revelation, pag binasa po natin yung Psalm 119, napakarami pong binanggit. The law of the Lord is what? Sure, right, pure, true, more to be desired than gold. Bago pa man naisulat yung salita ng Panginoon, patuloy na nagpapatotoo ang mga sangnilikha tungkol sa kanyang glory. Kaya po, ang tao po na may problema po sa kaluwalhatian ng Diyos, maaaring ang taong yon ay bulag or short-sighted at di niya nakikita kung ano ang ganda ng nilikha ng Panginoon. So, isa pong babala. Many Christians compromise creation doctrine in surrender to scientism. Magkaiba po yung science sa scientism. Explain ko lang po. Ang science, kakampi po natin yan. Okay? Subalit meron siyang limitasyon. Ang limitasyon ng science ay hanggang doon lamang siya sa na-observe. So lahat ng na-observe mo, lahat ng may empirical evidence, 5 senses, science yan. Hindi po natin kalaban yan. Huwag po natin silang paglabanin. Pero ang limitasyon niya, doon lamang sa na-observe. What about those you don't observe? What about love, thoughts? What about emotions? What about heartaches? What about that? You take them by faith. Yan ang jurisdiction ng faith. Ang sinasabi po natin dito, nagsusurrender sila hindi sa science pero sa scientism. Ano ba yung scientism? Kulto po yan. It's a cult that is built around science. Ibig sabihin po, sinasabi, science lang ang makapagpapaliwanag ng lahat ng bagay. That's as simple as that. You want to explain soul, explain it by science. Sabi ng science, meron daw weight yung soul. So, mineasure nila yung taong patay at sumamamatay pa lang. Scientism wants to create everything short of life itself. Yung po yung nangyayari dyan. Okay? So, God's glory, pangalawa po na biblical presentation is God's glory is the consummate intent of redemption. Ngayon, kanina ay pinag-usapan natin yung creation, ngayon naman redemption naman. Sa creation, parehas dyan na believers and unbelievers. Parehas silang tumanggap ng common grace. Pero parehas silang nabubuhay sa mundo na nilikha ng Diyos. Ngayon naman, lilipat tayo sa realm of redemption. Pag sinabing redemption, hindi na po ito tumutukoy sa lahat ng tao. Ito ay tumutukoy na lamang po doon sa mga kabilang sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ni Kristo. At ang ultimate purpose ng redemption or ng salvation na meron tayo, katulad ng creation, ang sukdulang layunin nito ay kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo iniligtas dahil tayo ang sentro ng plano ng Diyos. Okay? Huwag po natin yung i-claim. Naku, niligtas ako dahil ako nasa sentro ng plano ng Panginoon. No. You are redeemed because of God's glory. Hindi tayo pangunahing bida sa redemption story na to. Ang pangunahing bida sa redemption story na to ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pinili ng Diyos, for all of Him and through Him and unto Him are all things. To Him the glory forever and ever. So pinili ng Diyos na tubusin tayong mga makasalanan para sa Kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po, pwede naman tayong iwanan ng Diyos sa estado na meron tayo. Alam niyo po bang walang plan of redemption sa mga anghel? And even in that situation, God is still glorious. Hindi nabawasan ng glory ng Panginoon. And even God decided to leave us on the state just like the angels, He will still be glorious. Hindi yan yung parang obligado ang Diyos.
na iligtas tayo. We cannot demand na kaya may mga problema yung ibang mga tao sa election eh. Diba? Kasi dinidemand nila, ba't ako? Hindi, ba't sila lang? Hindi natin madidemand because even if God left us to ourselves, God's glory will never diminish. May papakita ang kanyang kaluwalhatian. Meron man tayong kaligtasan o wala, but He still chose to do it. So, God chose to redeem sinners for His glory. And in Romans 11:36, napakaganda po ng pagtatapos ni Pablo. Pagtapos niyang ipaliwanag ang napakalalim na doktrina ng sovereign grace, yung plano ng Diyos sa kaligtasan, hindi siya nakipagdebate sa argumento, nagtapos siya sa pagsamba. Anong pagsamba? To Him be glory forever. Amen. Yan lamang ang tamang tugon sa doktrina ng sovereign grace. Kapag tunay nating naunawaan na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas, sa pamamagitan niya, masasabi natin, to Him be the glory. Kaya, yung po mga tao na naniniwala naman sa sovereignty ng Diyos, pero nagtatapos po sila sa pagreklamo, sovereign nga ang Diyos, naniniwala ako dyan. Pero ba't mailik? Marami nagreklamo dun eh. Pag napagdaanan po natin yun, tignan po natin, maigi. Pero alam niyo po, ang tunay na nakakaintindi ng pagiging soberano ng Diyos sa kaligtasan, ang kanyang tapos, ang kanyang response, ang tugon, glory to God. Diba po? Marami pong aspeto ng ating kaligtasan na hindi natin maunawaan. The aspects of God's saving work require His glory as intent. So, kung hindi po kaluwalhatian ng Diyos, ang pinakamataas na layunin, ay marami po tayong hindi maintindihan sa aspeto ng ating kaligtasan. Napakaraming bahagi ng doktrina na mahirap unawain kung ang ating isipin ay interest ng tao. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung doctrine of election. Kaya po, maraming mga tao nagrereklamo sa pagiging soberano ng Diyos. Ngunit sa huli, ang pinakamataas na paliwanag sa lahat ng mga bagay na yan ay sa kanyang kaluwalhatian. Kapag yun ang naunawaan natin, maraming mahihirap na tanong ang nagkakaroon ng tamang pananaw at perspektibo. So let's see what Paul says in Romans 9:15-16. It depends not on human will or exertion, but on God who shows mercy. So napakalinaw po ng talata, hindi nakasalalay sa ang kaligtasan sa kagustuhan ng tao, sa pagsisikap ng tao, dahil yan sa pagpapakita ng awa ng Panginoon. Kaya malalim na pagpapasalamat. There's this deep gratitude na kapag iniisip mo, you are faced with the reality of your sin, the gruesome image na ipinako sa krus. You can only go to the feet of the cross and says, to God be the glory. Salamat sa Panginoon. Tapos masasabi mo, what a beautiful Savior we have. So when we reject the sovereignty of God in salvation, ito po ay nagpapababa ng kanyang kaluwalhatian. Isipan natin kapag tinatanggihan ng tao ang sovereignty of God sa kaligtasan, tapos sasabihin nila pare-parehas lang naman ng lahat, ginawa naman ng Diyos ang kanyang bahagi, ayun ay naghihintay na lamang siya kung sino ang pipili sa kanya. Kung sino yung gagamit ng free will na pinag-usapan namin kanina dun sa kubo, sino ba yung tatanggap, sino yung tatanggi. Sa ganyang pananaw, ang tunay na dahilan yan kung bakit naligtas yung tao, ay gumawa siya ng kabutihan. My neighbor has the higher moral ascendancy than I, that is why he was saved. Hindi ko matatanggap na mas meron siyang mas mataas na moral ascendancy kaysa sa akin. Mabait din naman ako ba't hindi ako natanggap? Hindi kasi yun dahil sa atin. Dahil po yan sa soberanong pagpili ng Panginoon. Kaya if you do reject the sovereignty of God in salvation, nawawala po ng bisa ang kanyang kaluwalhatian sa bagay na yun. Ngayon po, dahil nakita na natin the glory of God in creation, the glory of God in redemption, what about us? Paano po tayo nabubuhay?
Ano ba ang chief end ng ating sanctification? Bakit patuloy tayo nakikipaglaban sa kasalanan? Why? Because the glory of God is the supreme motive of the believer. Yan po ang ating supreme motive. Yan po yung ating pinaka mataas na motibo bilang mga mananampalataya. Pag sinabi pong supreme, alam niyo parang Supreme Court, lower court, kasi pinakamataas siya, may rangko. So, hindi naman po kapag sinabing marami naman pong magandang motibo ang Kristiyano. Okay? There are other good motives that believers may possess. Maaring gusto mong tumulong sa kapwa. Maaring ang motibo mo ay magmalasakit sa iyong mga kapatid sa pananampalataya. O maaring ang maging motibo mo ay mabigyan ng magandang buhay ang iyong pamilya. These are not bad motives. Actually, these are good motives in and of themselves. Pero ang sinasabi lang po natin dito, lahat ng mga motibong yan, all these motives must be subject to the glory of God. Yan ang pangkalahatang prinsipyo. Lahat ng mga mabubuting motibo ay papasailalim sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang mas papantay sa glory ng Diyos. Bakit po? Kasi po may mga pagkakataon, magbabanggaan po ang motibo ng tao at ang motibo ng glory ng Diyos. For example, mahal ko yung aking mahal sa buhay, pamilya. Inaanyayahan niya ako na umattend sa kanyang kasal. Pareho silang lalaki. Mahal ko naman siya. Para ipakita ko sa kanya na mahal ko siya, isi-celebrate ko yun. So may mga pagkakataon po na yung pagmamahal mo sa pamilya mo ay dapat nakapasailalim siya sa glory ng kasi hindi ka glorify sa Diyos. Yung nagigets niyo po, magbabanggaan po yan. Pag yan ay nagbanggaan, diyan dapat ang motibo natin subject to the glory of God. Let's look at 1 Corinthians 10. Sabi po diyan, so whatever you eat or drink, whatever you do all to the glory of God. Wag naman po nating gawin na sobrang iinom ka lang ng tubig, teka, pray po muna tayo kasi eat or drink dapat mag-glorify ang Panginoon. Ang sinasabi po diyan, ang context po diyan is wag po tayong maka-offend. When you eat something, do not offend someone. When you drink something, do not offend someone. Yan po yung konteksto niyan. Hindi naman po yung lahat ng pagkakataon, iinom ka lang ng tubig, magpe-pray ka pa. Hindi naman natin madalas ginagawa yun eh. You can glorify God. Hindi yan yung ibig sabihin niya. So, ibig sabihin mo, nakikita ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Magiging mabuting patotoo ba sa iba yung ginagawa natin? So, watch what we do. Ang tema po ng Kristiyano is whenever you do something, kapag may ginagawa ka, kapag ang watching world nakikita ka, yan ba ay sumasalamin sa glory ng Panginoon? Yan po ang konteksto ng sinasabi dyan ni Apostol Pablo. Are you doing it for the glory of God? And in 1 Peter 4:10, sabi niya, in order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. So, in everything. Hindi lamang po sa loob ng simbahan, kapag Sunday, kapag nagtuturo o nangangaral, kundi sa lahat ng bagay. And that is Puritan distinctives, universal holiness. Even in our service, ating pagtatrabaho, sa ating pamilya, sa ating mga business, sa ating pakikitungo sa kapwa, sa ating paggamit ng mga kaloob ng Diyos, sa mga exercise ng mga gifts natin. What is our goal? What is our purpose? Upang maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya mag-ingat po tayo sa mga self-centered motives na nililegitimize on the pretext of God's love. Mag-ingat po tayo. Marami po tayong ganun po yung sinasabi nila. Ginagawa ko naman ito para sa Panginoon. Love ko lang naman si Lord, kaya ginawa ko ang bagay nito para naman ito sa Diyos. Marami pong mga ganyan. Ang tanong, mabuti ang hindi mo tinatanong yung intention niya eh. Ang tinatanong ba, iniutos ba ito ng Panginoon? Diba? Kaya po sa regulative principle of worship, aaralin po natin kung bakit po kailangan ang ating pong ginagawa sa simbahan is the prescribed method of worship. Okay po? So, answer to objection, isa lang naman ay dalawa. Yung mga atheists, sila ay morally virtuous naman daw. Pero ang sinasabi po, you who are, moral virtue is a manifestation of God's common grace. Explain ko lang ito maiklian.
yung sinasabi ni Jesus Christ, you who are evil, know how to give good gifts to your children. Ang sinasabi ni Jesus Christ dyan, hindi niya sinasabi na dahil marunong kang magmahal sa iyong pamilya, ay mabuti ka na, katanggap-tanggap ka na. Hindi po ang sinasabi niya. Ang sinasabi ni Christ dyan, you are evil. And even though you are evil, you are still able to do good. Ibig sabihin lang nun, kaya mo pa rin magmahal. Subalit, ang mali sa kanila, their moral virtue, hindi nila yun ina-acknowledge na yun ay common grace ng Diyos. So, ang sagot natin dyan, in heart, spiritual folly drives atheism and denial of God. And this is very popular. I think you know this already. Ano ang common na sinasabi ng atheist sa kanyang puso? No God. The fool has said in his heart, there is no God. So, even good works are not pure because they are not done for the glory of God. Huwag natin namang alisin yung good works na ginagawa ng mundo. Nakikinabang pa rin tayo dyan. But salvifically, sa kanyang pagiging sa redemption, ay hindi po yan pure. Why? Because it is not done for the glory of God. Last, hindi pa pala. Sorry, 4 minutes. Sige, bibilisan nyo na lang po. Sabi po ng isang objection, marami namang mga religious people who believe in different God. Hindi naman po natin kina-question ang kanilang sinseridad. Huwag po natin gawin na i-question ang kanilang sinseridad. But we believe in pluralism society requiring religious liberty. Na-discuss na po natin yan last time. Our answer is, false religion is man's futile attempt to flee from revealed God. Let me just state 2 things here. There are 2 things. Doon po sa mga atheists, they are fleeing, but they're never escaping. Sa mga religious, they are seeking, but never finding. Yun po yung dalawang realms doon. So may mga tao po na mga nag-escape. How do they escape? They create different gods, but they will never escape. How can you hide from God, from His own universe? Eh yan yung ginawa ni Adan and Eve. Di ba? They hide from God in the garden that God made Himself. Nagtatago sila doon sa garden na nilikha ng Diyos mismo. Eh, you can never hide. You can hide, but you can never flee from God. O, hindi ka makaka-escape sa Diyos. Whether in heaven or in hell, you're going to face God. But in the religious circle, sometimes people always seek. Lagi lang sila naghahanap, but they never find. So claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images. Tandaan po natin ang sinabi dyan, no? Exchange. Okay? Pag sinabing exchange, pinalitan. Ibig sabihin, meron na po silang dating paniniwala. At alam nyo po yung 2 tablets of stone na dala-dala ni Moses. 2 po yon. First tablet is the religion. Tinatawag po yun na kaugnayan sa Diyos, vertical. Yung second is the ethics, pakikipagtungo sa kapwa, tao. First tablet, ibig sabihin, lahat po tayo, inclined po tayo na kilalanin ng Diyos. Yun po yung sinasabi ni Apostle Paul dyan. Meron silang pagkakilala sa Diyos. Subalit isinantabi nila yon, they exchange it to what? Images for images, sa mga idols. Lahat po tayo ay required na kilalanin ng Diyos. Meron po tayong conscience, merong general revelation, no one is excused. Pero yun ang sinasabi, they exchange it. So yun ang ating sagot dyan. Ang significance niyan, 2 lang naman, is theologically, this is the bond of all reformation, solas. Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. As in John 17. And doxologically, this is the ground of worship as prescribed by God's Word. So, let us worship the Lord as commanded, not as traditions of man. Kaya po, mas didiinan na lang po natin yan pagdating po natin sa Puritan distinctives in explaining the regulative principle of worship. For those na hindi po natin naisulat dyan, I have 10 copies of the complete answer
as the time constraints. So, for conclusion, last part, now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. Just pansinin nyo na lang po yung timeline dyan. Okay po? Before all time, now and forever. Before all time and now and forever. Nothing in the redemptive history na inalis ng Diyos ang glory sa sarili niya at inilipat sa iba. Wala pong ganun nangyari. The glory of God never departed God kahit isang beses. So as a final challenge, make it, define everything in your life and church life by God's glory. So, it's very tedious, laborious, but I hope it glorifies the Lord. And as you listen and be subject to the Word of God, may you have in your heart to give glory to God by the sacrifices you made na nagutom kayo at hindi pa kayo nakakain sa oras. Anyway, 2 minutes lang naman ang nahiram ko sa time ninyo. I'm so sorry. Wala na po tayong question and answer. I want to give you a very good topic to discuss, but bring it to your home, to your families. Discuss this. Iwan ko na lang sa inyo. Ito po yung tanong. Pag sinasabi po ng mga unbelievers na glory to God, are they really glorifying God? Pag-usapan ninyo po sa inyong mga bahay, tingnan po natin kung ano po yung magiging ano po. Okay po, kasi nung in-interview po si Scottie Thompson, doon sa kanyang pagiging MVP sa Ginebra nung nanalo po sila, sabi niya, glory to God. I'm just wondering, is he really glorifying God? Take it home and discuss it with your family and see how it will affect or change your perspective. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa iyong biyaya sa amin, kalakasan, endurance, sa pakikinig, maging sa pag-deliver ng itong katuruan na ito. Truly, Lord God, your glory bonds all of this solace of reformation. And without your glory, everything is meaningless and purposeless. Kaya salamat Panginoon that all of this ultimately starts, continues, and ends for your glory. And our chief end as your creatures, as men, bearing your image, is for your glory. Salamat Panginoon, at gayon din sa aming pagsasaluhan. Even we eat or drink, may we glorify you that we do not offend others. Maraming salamat po sa iyong biyaya at sa aming kaligtasan, ultimately, through the work of our Lord and Savior, Jesus Christ. May you be glorified in all our lives, in every time sa buhay namin, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Magandang tanghali po. Meron pong complete answer sheet, 10 copies. Nandito po if